Ang gabing iyon ay talagang nagpabago ng lahat sa paraang hindi ko inaasahan. Nagsimula ito sa isang simpleng pabor mula kay Tita Rosa, ang kapitbahay namin, na humihiling sa akin na bantayan ang bahay nila habang sila ay nasa out of town na bakasyon. Noon, parang normal lang naman, lalo na't madalas akong mag-isa sa bahay. Pero hindi ko alam na ang gabing ito ay hahantong sa isang bagay na kakaiba. Isang gabi na susubok sa limitasyon ng aming pagkakaibigan at mag-iiwan ng malalim na marka sa akin. Siguraduhing mag-subscribe kayo sa channel ko para patuloy akong makapagbahagi ng mga nakakaintrigang totoong kwento tulad nito. At huwag kalimutang panoorin ang video hanggang dulo dahil ang kwentong ito ay talagang kapanapanabik. Ang bahay ay tila sobrang tahimik noong umagang iyon. Wala ang karaniwang ingay ng pamilya nila at ang katahimikan ay nakakapanibago. Katatapos ko lang sa aking mga takdang aralin at handa nang magpahinga nang tawagin ako ni Tita Rosa sa sala. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ang kanyang boses ay mahina, halos masyadong kaswal. Ramdam ko na kinakabahan siya pero hindi ko alam kung bakit. Nag-alangan ako ng ilang segundo. Sige po, ano yon? Tanong ko habang lumalapit sa kanyang kinauupuan. Karaniwan, si Tita Rosa ay kalmado, pero ngayon may kakaiba. Ngumiti siya. Pero may matinding tingin sa kanyang mga mata na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Maupo ka. Sabi niya, tinatapik ang unan sa tabi niya. Sumunod ako, hindi sigurado kung ano ang mangyayari, pero nagtataka kung ano ang nangyayari. Si Tita Rosa ay sumandal, nagkrus ng mga binti, at tumingin sa akin nang may matinding tingin na hindi ko napansin dati. Ang laki mo na pala. Sabi niya, ang kanyang tono ay magaan, pero ang mga salita ay tila may malalim na kahulugan. Hindi ka na ang batang lalaki na nakilala ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito katulad niya. Lagi kaming may magiliw at kaswal na relasyon, pero ngayon parang may kakaiba. Siguro po, bulong ko, hindi alam kung paano sasagot. Sumandal siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Hindi totoo, giit niya. Nagbago ka at sa tingin ko alam nating dalawa iyon. Ang paraan ng kanyang pagsabi nito ay nagpadama ng ibang pakiramdam sa akin. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa silid at hindi ko alam kung paano ito mawawala. Tita Rosa, ano po ang sinasabi ninyo? Tanong ko, sa wakas ay pinilit ang tanong. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari, kung bakit ang hangin ay puno ng mga hindi sinasabing salita. Sa ilang sandali, hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, hinahanap ang tamang salita sa aking mga mata. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at tumayo, lumapit sa bintana. Wala sila sa weekend. Sabi niya ng mahina, nakatingin sa bakuran. Tayong dalawa lang ang nandito. Tumango ako, hindi sigurado kung saan patungo ang usapan, pero ramdam ang batuta ay unti-unti nang nagigising. Humarap siya sa akin. Ang kanyang reaksyon ay hindi mabasa. Alam mo, naiisip ko, simula ng kanyang boses ay malinaw pero mahina. May mga bagay akong gustong sabihin sa iyo. Mga bagay na hindi ko nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin hanggang ngayon. Lumunok ako ng mariin. Tulad po ng ano? Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Tulad natin, sabi niya ng simple. Ang salita ay nakabitin sa hangin at bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ipinahihiwatig niya? Hindi ito pwede. Sinubukan kong tumawa pero ang boses ko ay nanginginig. Anong ibig mong sabihin, anatin? Ngumiti si Tita Rosa, isang maliit na ngiting may alam na nagpabaling sa aking batuta. Napansin mo rin, hindi ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Ang paraan ng pagbabago ng mga bagay sa pagitan natin?
Hindi na tayo basta kapitbahay lang, pwede ka din pumasok sa bahay gubat ko sa baba. Umiikot ang isip ko. Sinusubukang intindihin ang kanyang mga salita. Pero sa kaibuturan, alam ko kung ano ang kanyang sinasabi. Ramdam ko rin iyon, ang mga banayad na sulyap, ang mga nagtatagal na haplos, pero lagi kong isinasantabi ang mga damdaming iyon, kumbinsido na hindi sila totoo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagsisinungaling ko, ang boses ko ay halos bulong. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang presensya ay nakakapanindig at biglang naging masyadong maliit ang silid. Alam mo, sabi niya ng mahina, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumadampi sa aking braso. Ramdam mo rin iyon. Tumayo ako bigla, lumayo sa kanya, sinusubukang linawin ang aking isip. Tita Rosa, baliw ito. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Kapitbahay kita. Hindi natin pwede, hindi natin dapat. Pero hindi siya umatras. Sinundan niya ako. Muling nilalapit ang distansya sa pagitan namin. Bakit hindi? Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tindi. Pareho tayong matanda. Hindi natin kailangang sumunod sa mga patakaran ng iba. Umiling ako. Sinusubukang labanan ng hila na humihila sa akin papalapit sa kanya. Hindi ito tama, giit ko. Kahit na habang sinasabi ko ang mga salita, nararamdaman ko na ang init na dumadaloy sa aking katawan. Pero paano kung tama ito? Sabi niya, ang kanyang kamay ay umaabot upang hawakan ang aking pisngi. Ang kamay ay nagpadama ng kuryente sa akin at sa ilang sandali, nag-iba ang klima sa aming paligid. Gusto kong sabihing hindi. Itulak siya palayo. Tumakbo palabas ng silid at kalimutan ang lahat ng ito. Pero hindi ko magawa. May isang bagay na nagpako sa akin sa lugar at kinamuhian ko ang aking sarili para doon. Hindi ko maalis ang pakiramdam na ang mga bagay ay lumalabas na sa kontrol. Ang tensyon sa bahay ay naging hindi na matatagalan. Sa bawat pagkakataon na nakikita ko si Tita Rosa, nararamdaman ko ang bigat ng mga bagay na hindi namin sinasabi, na pumipigil sa akin, sumasakal sa akin, pero hindi ko alam kung paano ito haharapin o pigilan ang mabagal at hindi maiiwasang hila na humihila sa aming dalawa patungo sa isang bagay na mapanganib. Ang mga araw ay naghalo-halo. Ang bawat interaksyon ay parang may bigat. Parang naglalakad kami sa gilid ng labaha. Sinubukan kong lumayo, umiwas na mag-isa kasama siya hanggat maaari, pero hindi ito madali. Lagi siyang nakakahanap ng paraan para mapalapit, para iparamdam ang kanyang presensya, maging ito ay isang kaswal na haplos sa braso o ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin mula sa kabilang panig ng silid. Laging nandyan, ang kumukulong tensyon na hindi umalis. Pagkatapos, dumating ang gabing nagpabago ng lahat. Wala ang pamilya niya at sinusubukan kong manatili sa aking silid, umaasa na kung iiwasan ko siya ng sapat, babalik sa normal ang mga bagay. Pero sa kaibuturan, alam kong hindi iyon mangyayari. Naririnig ko siyang gumagalaw sa ibaba, ang tunog ng telebisyon na mahina ang volume sa background. Ang orasan ay malakas na tumiktak sa aking dingding. Ang bawat segundo ay agpapahaba, nagpapahirap na baliwalain ang katotohanan. Naisip kong tawagan ang isang kaibigan, gumawa ng dahilan para umalis. Pero may isang bagay na pumigil sa akin na kunin ang telepono. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa labas ng aking silid, nakikinig sa katahimikan na bumalot sa bahay. Masyadong tahimik, masyadong payapa, at doon ko ginawa ang desisyon na magpapabago sa lahat. Naglakad ako pababa. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nakaupo si Tita Rosa sa sofa, may hawak na baso ng alak, ang kanyang tingin ay malayo habang nakatitig sa telebisyon.
Hindi niya ako napansin sa una. O baka nagpanggap lang siyang hindi ako nakikita. Nag-alangan ako sa ibaba ng hagdan, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gagawin. Pero pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at alam kong walang atrasan. Hindi ka makatulog? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos masyadong kaswal. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagsabi nito na nagpabilis ng tibok ng puso ko, tulad noong unang araw. Oo, bulong ko, hindi nagtitiwala sa aking sarili na magsabi ng iba pa. Lumapit ako sa sofa at umupo, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan namin. Pero kahit na may distansya, nararamdaman ko ang tensyon na makapal at hindi sinasabi. Umupo kami sa katahimikan ng ilang sandali. Ang tanging tunog ay ang mahinang hum ng telebisyon. Nararamdaman ko siyang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatagal sa akin sa paraang nagpapadama ng kuryente sa aking balat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, hindi alam kung paano sisirain ang katahimikan nang hindi pinapalala ang mga bagay. Pero bago ako makapagsalita, nagsalita siya muli. Naiisip ko ang tungkol sa atin, sabi niya nang mahina. Ang kanyang boses ay halos bulong. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tita Rosa, hindi natin pwede, simula ko. Pero pinutol niya ako bago ako matapos. Bakit hindi? Tanong niya, humarap sa akin. Bakit natin pinapanggap na walang namamagitan sa atin? Gayong alam nating dalawa na meron. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malakas. Gusto kong makipagtalo, sabihin sa kanya na nagkakamali siya, na hindi namin kayang tahakin ang landas na ito, pero ang totoo, wala akong lakas na labanan ito. Ramdam ko rin iyon, ang kakaibang hila sa pagitan namin na lalong lumakas. Sinubukan kong baliwalain ito, kumbinsihin ang aking sarili na hindi ito totoo. Pero ngayon, nakaupo kasama siya, hindi ko na maitatanggi ito. Hindi natin ito pwede gawin, sabi ko, kahit na ang aking boses ay walang kumbiksyon. Kahit na habang nagsasalita ako, alam kong nagsisinungaling ako. Sumandal siya papalapit, ang kanyang kamay ay nakapatong sa unan sa pagitan namin. Wala tayong ginagawang masama, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at matindi. Wala tayong sinasaktan. Umiling ako, sinusubukang linawin ang ulap na bumalot sa aking isipan. Pero hindi ito tama. Pangangatwiran ko ng mahina. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay nagpadama ng kuryente sa akin.